Sa video na ito ay aalamin po natin kung kailan posibleng magsimula ang US Securities and Exchange Commission or SEC sa pag-drop ng mga crypto cases. Yan, o yung mga kaso ng mga crypto. Kabilang na po ang matagal ng issue ng Ripple versus SEC lawsuit. Kaya pag-uusapan din natin ang mga insights mula sa mga top lawyers na si Ginoong James Murphy na mas kilala bilang Metalowman. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay kailan ba posibleng magsimulang i-drop ng US SEC ang mga crypto cases? Ayon po kay James Murphy, ayan, ay nagbigay po ang SEC ng indikasyon na maaring mag-iba na ang kanilang posisyon pagdating sa mga crypto cases. Sa kaso po ng Coinbase, napansin po ni Ginoong Murphy na hindi na po tinutulan ng SEC ang motion ng Coinbase para po sa interlocutory appeal sa Second Circuit. Malaking pagbabago ito mula sa matigas na paninindigan ng SEC noong panahon ni Ginoong Gary Gensler. Dagdag pa niya, kung tatanggapin po ng Second Circuit ang kaso para sa interlocutory appeal, ilang buwan pa ang lilipas bago maghain ng opisyal na brief ang SEC. Posible raw na bago pa umabot sa stage na iyon, magdesisyon na ang SEC na ayusin o tuluyan ng i-drop ang mga kaso. Ngayon, ano po ang mga naging balakid sa pag-drop ng mga crypto cases? Isa po sa mga pangunahing hadlang ay ang kawalan ng permanenteng SEC chairman na aprobado ng Senado. Ayon po kay Ginoong Murphy, inaasahan po ang appointment ng bagong chairman sa March o April ng taong ito. May posibilidad daw na si Ginoong Paul Atkins ang italaga bilang bagong chairman na sinasabing isa sa mga hindi kontrobersyal na nominado ng administrasyon ni Trump. Pero kahit walang permanenteng chairman, may 3 commissioners sa SEC ngayon. Kabilang po sina Hester Pierce at Mark Oyeda na maaaring bumoto para sa pag-drop ng mga kaso. Ngayon ay ano po ang sitwasyon ng Ripple versus SEC lawsuit? Sa ngayon ay nananatili pa rin ang kaso ng Ripple laban sa SEC bilang isang mainit na usapin sa crypto community. Bagaman tinanggal na ito sa opisyal na website ng SEC, nilinaw po ng isang XRP community attorney na si Sherry na ito ay lumipat na sa Court of Appeals website dahil nagkaroon po ng bagong case number. Nakatakdang isubmit po ng Ripple ang kanilang appeal-related brief sa April 16. Ayon naman kay XRP attorney Jeremy Hogan, maaring i-drop o i-withdraw ng SEC ang kaso sa pagitan po ng buwan ng April o May, kung saan ay tugma sa inaasang appointment ng bagong chairman. Posible bang i-drop ng SEC ang kaso ng Ripple? Habang may mga eksperto na naniniwalang maaaring mangyari ito, may ilang ding nagdududa. Ayon po kay Sherry, maliit ang posibilidad na gumawa ng major decision ang isang acting chairman tulad po ng pag-drop ng lawsuit. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang mga haka-haka na posibleng matapos na ang Ripple versus SEC lawsuit sa pag-upo ng bagong US SEC chairman sa April. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Ayan, para sa atin ay malaki po ang magiging epekto nito. Kapag naging mas malinaw at positibo ang posisyon ng SEC sa crypto industry, posibleng magkaroon po ng mas malaking adoption ng mga digital assets tulad po ni XRP dito sa ating bansa. Maring tumaas pa ang kumpiyansa ng mga institutional investors na pumasok po sa crypto market na siyang magpapataas ng liquidity at market stability. Dagdag pa rito, kapag naayos po ang kaso ni Ripple, posibleng makita natin ang mga magandang performance ni XRP na magbibigay po ng mas maraming opportunities para sa mga traders at saka investors. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito.
Sa tingin ko po ay magandang indikasyon ito para sa industriya ng cryptocurrency. Kung tuluyan ng magtatapos ang mga kaso ng SEC laban sa mga crypto companies, mas magiging stable po ang market at mas maraming opportunities ang magbubukas para sa mga crypto enthusiasts, lalo na po sa atin bilang mga Pinoy traders at investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.